Hello guys, ayan, mag-Arabic coffee muna tayo. Ayan. Arabic coffee with cream and dates. Diba? Sarap to eh. Snack. Snack talaga. Ayan. Ito yan ah. Ayan. Diba? Ang init. Alam niyo mga mami, may story ako about dito sa sa Arabic coffee na to. Story time muna tayo mga mami. Alam niyo ba nung bago ako dito sa Saudi? Since 2014, ayan. June 2014 ako dumating dito. June 14, 2014. Ayan, dumating ako sa mga amo ko since it's Ramadan. So, napasabak agad ako sa araw ng Ramadan. Noong una, pinigyan ako nung, di ba, dumating ako ay parang tanghali dito. Tapos, pinagpahinga muna ako nung amo ko. Tapos, ginising nila ako nung oras na ng kain nila. Una lang binigay talaga, hindi ko makakalimutan itong Arabic coffee na to. Binigyan nila ako doon sa pinakang parang tagayan. Nandiyan yung basong maliit. Tapos yung gemat na bilog-bilog. Na akala ko yun ang isasawsaw doon. Yung pala, kakainin ka terno itong Arabic coffee. Unang tikim ko talaga dito, wow naman talaga. Hindi ko talaga malunok-lunok, ang sama-sama ng lasa talaga. Grabe, as in. Hindi ko talaga malunok. Sabi ko, ano ba naman lasa to? Arabic coffee. Sabi ko, ganito pala kapinla dito. Talagang hindi talaga ang tagal ko, siguro mga ilang buwan ko rin bago nakainom nitong Arabic coffee na to. Na hindi ko talaga gusto yung lasa niya kasi yung nilalagay nila sobrang tapang, saka yung basta hindi ko maintindihan ang lasa nitong Arabic coffee. Pero ngayon, favorite ko na siya, 'di ba? O pure na pure. Tapos nung unang-una ako dito, alam nyo guys, umiyak talaga ako dyan sa amin. Iniyakan ko talaga yan. Grabe. Gusto ko ng mga time na yun, gusto ko nang umuwi. Kasi as in, sobrang maldita ng amo ko. Sobra, as in, maldita yan. Akala ko nga hindi ko masusurvive yung 1 taon or yung 2 taon. Akala ko hindi ko matatapos yun. Kasi sobrang maldita niyan. Oo. Naglinis na ako. Pauulit niya ulit. Tapos tatanungin niya ako, naglinis ka ba? Ay, syempre, maalikabok na yung bahay. Kasi dito, yun, tag-alikabok yun eh. Yung kamay niya talagang gumagano no, yung mga pasama, mga patungan. Tinitingnan niya kung maalikabok ko naglilinis ako umaga, alas 8 ng umaga ako nagigising dito. Tapos magigising siya alas 3, alas 4 ng hapon. Syempre medyo madami na yung bahay kasi diba may mga bata-bata na, ganun siya kapaldita. Tapos may time pa yan, yung pader doon sa labas, pinalinis niya sa akin yun. Kala niyo tiniis ko dyan sa amo ko, tiniis ko lang lahat. Inisip ko nun, nandito na ako. Ang hirap ko din noong time na yun bago ako makarating dito sa Saudi. Napakahirap ng pinagdaanan ko bago ako nakarating dito sa Saudi. Kasi wala nga akong asawa, single parent. Tapos yung mga anak ko nag-aaral pa. Hirap na hirap ako noon kasi nag-a-apply ako. O nga sa agency, libre lahat, diba? Ako libre. Makakain ako ay yung mga anak ko. So,
Ginawa ko na pagtapos na yung activity sa agency or sa accommodation, hindi ako nag-accommodation eh. Lumalabas ako kasi nga, uwian ako minsan, umuwi ako Mindoro kasi kailangan ko pa rin magtrabaho habang naghihintay ng lakad or something na tatawagin ka sa agency mo, kailangan mo ganito, ganyan. So, ano na naman ako noon, luwas na naman ako kasi sa Mindoro ako nag-stay. Nag-stay lang ako ng Alabang nung paalisin na ako. Yun. Saka agent, naka-accommodation nung paalisin na ako. Yung nakapag-PT na ako, kasi hindi na kami pinalalabas. Hindi na kami pinapayagan lumabas pag nakapag-PT na. Kasi yung iba doon nadidisgrasya. Pag nakapag-PT na, pagdating din sa Saudi, disbon. Ayan. Siyempre, paalis na. Yung may pahabol, may pabaon, kuno, si mister, si boyfriend, o kung sino man. Ayun, natiyempuhan. Ayan, buntes. Kaya yung ibang agency, pag PT na talaga, nakapag-PT ka na or waiting ka na lang sa flight mo, hindi ka na palalabasin yan. Kasi takot na sila mabuntis ka, Inday. O, diba? Sari-sari naman tayo ng istorya, mga mami. Basta ako, mga unang buwan ko dito, unang taon ko dito, talagang grabe ang iyak ko dyan sa amo ko. Grabe ang sama ng loob ko, grabe talaga. Gustong-gusto ko na nung umuwi. Pero, niiyak ko lang, tapos kukulong ako sa kwarto ko. Niisip ko, pag umuwi ako, paano yung mga anak ko, may mga utang pa ako. So, paano? So, nilabanan ko talaga. Kumbaga, hindi ko pinapakita sa amo ko nang umiyak ako. Tapos yung one time na nagsungit sa akin, talagang sinabi ko sa kanya, kung ayaw mo sa akin, ibalik mo na lang ako sa office. Ibalik mo na lang ako sa agency. Tapos, mas yun, buhat nun, parang naglaylo-laylo siya. Nakikita kanyang palaban ka. Tapos, yun nga sa issue sa paliligo. Eh, syempre tayo mga Pilipina, hilig natin ang tawag doon, maligo. Kasi hilig ko yun eh. Una, maliligo ako sa umaga. Maliligo ako sa gabi. Pagkatapos ng trabaho ko, magliligo ako bago matulog. Syempre, maglilinis ako ng katawan ko. Kasi talaga rin naman, yung lahat ng niluto mo, lahat ng alikabok na punta na sa'yo. So, nilinis ako. May time na nakita niya ako naligo ng gabi. Bakit ako naliligo? O, naliligo. Eh, parang, alam ko naman na pag naligo, syempre, sa kanila minsan may ibig sabihin yun. O kaya pag nakita nilang nag-aayos ka or something na mabango-bango ka. Ayan, hindi na. Buhat no, nung sinita niya ako, ba't ako naliligo ng gabi, hindi ko na pinapakita sa kanyang naliligo ako nun. Saka yung buhok ko nun, mga nakasaklob-saklob pa. Yung may cover-cover yung ulo ba. Tapos balot na balot. Habang ngayon, uniform ko nun, ay talaga rin namang, siguro may isa pang taong kasya sa akin. Grabe yung amo ko nun. Siguro, pero nung naka-1 taon na ako, ayan, medyo nagbago-bago na siya, ayun. Kikwentuhan na kami, hanggang sa yan. Hindi ko akalain magti 10 years na pala ako sa kanya. O, diba? Bilis ng panahon. Kaya sabi ko, tiyaga-tiyaga lang, mas magtabi nga, tama nga pala sila. Mas maganda ang kuhanin mo yung loob ng amo mong babae. Kasi pag nakuha mo yun, napabait mo yung dating supladita, maldita, okay yung magiging takbo ng relasyon yung mag-amo. Kaya ngayon, diba, pinapabayaanan niya na ako. Gawin mo kung gusto mo, lutuin mo kung gusto mo, bahala ka sa trabaho mo. Ganon. Pero wag naman nga abusuhin. Siyempre, dapat alam mo rin yung limitasyon mo, diba? Saka disiplina pa rin. Kung ano yung ayaw nila, kung ano yung bawal-bawal, at ayaw na ayaw nila, wag mong gagawin. Alam niyo guys, sa tagal ko na dito, never akong nag-order sa mga online. Kasi, isa sa pinakaayaw nila yung makikipag-usap ka sa mga lalaki, yung magkakaroon ka ng contact sa labas. Kaya yung number ko talaga, yung Saudi number ko, ang nakakaalam lang nun yung amo ko, saka yung mga kaibigan ko dun sa Damam, yun lang, hindi ko pinamimigay. Tapos wala akong mga imo, basta WhatsApp lang. Yung WhatsApp, yun ay ginagamit ko, yun ang contact namin mag-amo. Doon lang sila nagbe-message or tumatawag, nagbo-voicemail. Diba, maliban doon, wala na ako ibang apps, maliban sa Messenger, yun lang.
sabi nga sumunod ka na lang. Huwag mo na lang gawin kung ano yung ayaw nila. Para, sabi nga hindi kayo magka-problema. Tapos, never din namin naging issue ang pagsi-cellphone. Never namin nag-issue yan. Never ko narinig sa kanya, oy, huwag ka mag-cellphone oras na trabaho. Hindi. Kasi sa akin naman, guys, yung pagsi-cellphone ko, pag alam ko naman nandiyan sila, hindi ako ma-accept ng tawag. Nagkikita nila nagsi-cellphone ako, nanonood lang ako, nag-scroll lang ako, pero yung nakikipag-usap ako na nandiyan sila, never kong ginawa yon. Sa almost 10 years ko dito, mag-10 years man ako, never namin naging issue yung ganon. Kumbaga, may respeto sila sa'yo, irespeto mo rin sila. Saka, alam nyo naman kung ano yung boundary. Saka, wag lalaki ang ulo. Pag alam nyo close na kayo ng mga amo nyo, wag lalaki ang ulo. Kumbaga, dapat alam nyo pa rin kung saan kayo lulugar, o kaya hanggang saan lang kayo pwede. Ganon, kung ano lang yung gusto. Kaya, kung ano lang yung talagang pwede. Kasi minsan yung iba nakakalimot na Pag yung mabait yung amo, abusado yung katulong. Bagay pa rin din naman pare-pareho, diba? Kailangan kasi pag yung wag yung sisirain yung tiwala nila. Wag yung sisirain yung tiwala nila. Kasi pag oras na nasira na yung tiwala nila at nakitaan ka ng butas na hindi ka nila magustuhan, wala na yun, guys. Hindi na kayo magkiklik bilang mag-amo. Or hindi na magiging healthy yung pagtatrabaho mo, or yung kayong dalawa bilang mag-amo, or hindi na magiging maayos yung takbo ng relasyon nyo bilang mag-amo, di ba? Kumbaga, laging diskumpiyado sa'yo, di ba? Yun. Kaya, kung gusto nyo magtagal sa mga amo nyo, sundin nyo na lang kung ano yung ayaw nila, wag nyong gawin. Okay lang yung maging losyang kayo, okay lang yan. Sa harapan nila, losyang kayo. Pag may kwarto naman pagdating ng gabi, kung gusto nyo mag-makeup o magpaganda o mag-short, magdamit o magbureching ng inyong mga katawan dyan. Okay, sige, ilagay nyo lahat ng cream na gusto nyo, okay, sa loob ng kwarto nyo. Pero huwag kayong gagamit ng mga mababangong lotion, saka magpabango pa at namumula-mula pa ang mga labi-labi. Ay, sus, Ginoo. Talagang kasi dyan nag-uumpisa yung selos, guys. Dyan nag-uumpisa yung pagseselosan ka. Diba? Okay lang yung maging maging losyang ka sa paningin nila. Pag uwi mo ng Pilipinas, gusto mo, maging maganda ka. Paglabas mo pa lang ng airport, diretso ka lang sa salon, sige, magpaganda ka. At least, wala kang among titingin sa iyo, hoy, mas maganda ka pa sa akin, teka lang, ganun. Ayun, ganun yun. Okay lang yan, kahit kabalik-balik yan damit mo sa katawan. Dito nga sa Saudi, guys, alam niyo, may share ko lang. Dito nga, pwede nga dalawang pares lang damit mo Kasi, hindi ka naman nakakalabas Pwede nga dito lumabas ng mall, pumunta ng mall nakapanjama ka o nakapantulog ka. Diba? Ganun dito. So, nag-Saudi ka, so sumunod ka na lang kung ano yung ayaw. Sumunod ka na lang doon sa kung ano yung bawal, huwag mong gawin. Diba? Para maging healthy yung komunikasyon, yung relasyon nyo mag-amo. Hindi yung relasyon nyo magbaba, relasyon nyo mag-amo. Maging healthy sa loob ng bahay, wala maging problema. Malaya kang makakagalaw. Ako ganun malaya ako nakakagalaw, ganun. Never akong pinakialaman na nung amo ko. Yun lang yung pasalamat ko pa rin. Kasi sabi nga, minalas man ako sa ibang bagay, at least binigyan naman ako ng mabait na amo kahit na medyo maldita lang. Kahit na sabi medyo kuripot naman. At least bumabawi naman, diba? Yun lang, guys, i-share ko lang. So, thank you for watching at sa pakikinig. Kung may mga gusto pa kayong malaman dyan or about ma-share ko, comment nyo lang, guys, at i-share ko sa inyo, diba? So, guys, kung di ka pa subscribe sa akin channel, don't forget to subscribe, Mami Leia TV, at kalimbangin mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So, guys, copy tayo.